Bakit sandamakmak na pulis na naman ang nakaalerto ngayong araw sa Kamaynilaan? Natatakot ba ang mga bangag na baka muling maulit ang people power? About time na ba mga kababayan na mag-people power ang mga Pilipino? Deserve ba ni Ngiwi na sipain ng taong bayan? Sa lahat ba ng mga pangulo ng Pilipinas, aside from dalawang nasipa nga po by means of people power, si Ngiwi ba ay deserve din na ma-people power? I-comment nyo agad dyan sa comment section. Kasi ngayon po, kaarawan ni Tatay Digong, nakaalerto ang mga pulis sa Kamaynilaan. Of course, may mga pocket rallies today in celebration of PRRD's birthday, just like what happened last year, mga kababayan. And even in Davao, no, kanina may program si na VP Sara, I think may pamisa rin sa Davao City. And may nakita nga akong dalawang double agents dun eh. Ewan ko kung nakita nyo. No? Ngayong araw po i-monitor natin. Mamaya gabi Philippine time, try natin i-monitor kasi may rally din po sa The Hague ang ating mga kababayan. Last year nga may mga massive rallies. Hindi pa nagbe-birthday si Tatay Digong pero after ng kanyang pagkakakulong, nakapag-ready ka agad ang mga Pilipino na mag-organize ng rally dahil nga po gigil na gigil at galit na galit ang mga Pinoy sa ginawa sa former president. Okay, pero ngayong araw dahil nga po kumbaga ay nare-remind, 'di ba? Nananariwa sa mga Pilipino ang ginawang kawalang-hiyan kay Tatay Digong at masakit ito hindi lang po sa pamilyang Duterte kundi sa mga nagmamahal sa kanila lalong-lalo na sa dating pangulo na 2 birthday na niya ang inilalaan niya sa loob ng kulungan, daig pa niya ang pinarusahan sa kasong hindi pa naman siya nililitis. Okay, confirmation of charges pa lang naman yung hearing ng ICC, wala pa naman talagang hearing na 'di ba na pagdidiskusyonan kung siya baga talaga ay guilty of crime against humanity. 1 taon ang nakakulong si Tatay Digong. Sabi ko nga kanina mga kababayan binati na kaya ni Ngiwi Jr. yung kanyang kaibigan. Ang tawag kasi niya dati kay Pangulong Duterte, I think that was in 2019, kaibigan daw niya si Tatay Digong. No? Kung todo bati noon si Ngiwi kay PRRD kapag nagba-birthday. Okay? Habang nagpapa-recount siya sa di umano'y pandaraya sa kanya ni BFF Lenny Lugaw, ay walang trabaho si Ngiwi, therefore sumisip-sip kay PRRD. Pero alam nyo nun mga kababayan, pre-pandemic period pa lang, bago pa ang pandemic ng 2020, kitang-kita ako na po sa mga kapwa ko Marcos supporters. Actually, di ba nga, dati akong supporter ni Ngiwi. Isa ako sa, kung hindi man ako loyalista, Marcos supporter nga, kitang-kita ako sa mga kasama ko sa grupo namin, no, na mga Marcos supporters, na hindi nila gusto si PRRD. Na masama ang tabas ng dila nila kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ang nakaupo noon. Maybe because to the minds of the loyalists, no, supporters ng mga Marcos ay, bakit ayaw mong bigyan Tatay Digong si Bongbong Marcos ng pwesto sa gobyerno? Total ay wala naman siyang inuupo ang pwesto dahil nga inagaw sa kanya di umano ni Lenny ang vice presidency, bigyan mo naman ng pwesto. Bakit nga naman hindi binigyan ni Tatay Digong? Later on, nalaman natin na mismo si PRRD yata ang nagsabi na ayaw niya na meron siyang cabinet member na adik. Nag-aaleluya yan si babaeng ahas, si Butod, yung asawa ni Ngiwi, no? Ginagamit pa si Senator Bongo para, I think si Senator Bongo ngayon nag-relay ng message ni Butod na gusto nilang mahawakan ang Department of Agriculture, pero kahit na ang backer nila ay si Senator Bongo noon, hindi ibinigay ni PRRD kay Ngiwi ang DA. Bakit ang target nila noon pa lang Department of Agriculture? Bakit? Kasi siguro ang mga kasosyo ni Butod sa negosyo ng mga inchik ay into smuggling. Kaya marami silang pwedeng kalokohan kung sila ang secretary ng DepEd ng DA, no, Department of Agriculture, kung si Ngiwi ang naging secretary ng DA noong si Tatay Digong ang nakaupo, dahil pwede nilang pagtakpan ang mga anomalya sa customs at kung ano-ano pa sa importation at lahat-lahat na pwedeng kasabwat nila yung mga magbebenta ng mga agricultural products sa Pilipinas. So, hindi binayagan ni Tatay Digong na magkaroon ng pwesto si Ngiwi noon, and maybe isa yan at dyan nagmumula yung galit ni Lisa Butod kay Tatay Digong kaya sila gumante na ngayon na after nilang bumalik sa power. Okay? Kulong si Tatay Digong. Ngayon, sa kanilang mga ginagawang kawalang hiyang ito ay inutusan na naman ang mga pulis, no, para nilang private army
Dahil nga naka-alerto nationwide ang kapulisan dahil nga pwedeng magkaroon ng massive rally. Alam niyo itong birthday ni PRRD, maybe ano to mga kababayan unintentionally, maybe subconsciously mga kuya, excuse me, or unconsciously, subconsciously, maalinman. Parang hindi aware ang mga Pilipino na nagigising yung kanilang curiosity na dapat na parang dapat nang mag-people power only because birthday ni Tatay Digong. Okay? Kasi nga yung mga rally nung nakaraang taon ay triggered by PRRD's abduction. Yung mga nakaraang mga rallies, 'di ba? Ang naging trigger noon ay ang pagkidnap kay Tatay Digong, and after 'di ba, lagpas 2 weeks after siyang makidnap, birthday ng ating former president. So ngayong nagse-celebrate ulit ng birthday si PRRD, at of course, no, balita na na kumbaga nare-remind ang mga Pilipino na, ay, ano ba yan? Pangalawang birthday na doon. Hanggang kailan siya doon? Tama? Hanggang kailan? Tama ba yung ginawa sa kanya? Tapos eventually marirealize ng mga Pilipino. Kasi ngayon nagte-trend ulit yung mga even tong pinakita ko sa inyong video ko, itong rally sa Dahig. Pinupush ng algorithm mga kababayan. Na, okay, ayan, panoorin nyo, ito yung nakaraang taon, rally, something, no? Maybe nagte-trend ulit ngayon yung mga massive rallies last year dahil nga sa ginawa kay PRRD. Okay? So, yung takot ni Nangiwi noon na baka mag-people power ang mga Pilipino ay nagbabalik at nananariwa din sa kanilang isip. At kung may puso pa sila, parang wala naman na. Or kung meron man, itim. Kaya inutusan ng mga pulis na, sige, kumalat kayo, punta kayo sa mga lugar kung saan pwede sila mag-organize ng rally, huwag niyong hayaan na dumami. Ayan po, Police nation, buong bansa pala mga ating. Police units nationwide have tightened security in anticipation of rallies marking the 81st birthday of former President Rodrigo Duterte. Ayan. PNP tightens security ahead of Rodrigo Duterte's birthday. Alam mo ngayon, siniswerte ka pa. Bakit? Or maybe sinadya rin nila. What do you think mga kuya? Dalawang bagay ito Maybe siniswerte lang si Iwi or sinadya nila. Sa kamahalan ngayon ng gasolina, kumonte ang bumibiyahe. Ngayon, kung mag-o-organize ng rally sa Maynila, for sure limited ang numbers. 'Di ba? In-advise din ng Vice President a few weeks ago na huwag muna mag-conduct ng mga motorcade kasi pamahal na ang mga gasolina, pero hindi niya sinabing huwag na kayong mag-rally. Okay, hindi naman pinipigil ng Vice President kung mag-o-organize po ng rally ang mga Pilipino or kung magtitipon-tipon talaga. Pero syempre, dahil nga ngayon sa Maynila, kita niyo yung nangyayari, 'di ba? Diyan sa Maynila, ang daming commuters ang nasa stranded, nakapila, ang haba ng pila. Dahil konti ang bumibiyahe, lugi ang mga drivers, therefore konti ang nasasakyan. Pahirap sa commuters. Tapos itong magpapalibreng sakay, truck pa yung gamit. No, ginawa pang busabos ang mga Pilipino para bang basura na sumakay kayo sa truck, nilagyan lang yung truck ng libreng sakay, that's it. Walang decency itong ngiwi na ito. So, to my mind, mga kababayan, yung galit ng mga Pilipino, despite ganun pa rin, dahil nga pangalawang birthday na ito ni Tatay Digong, kumbaga, habang tumatagal, lalo tayo nang gigigil Pero dahil nga may crisis, nag-spike ang presyo ng langis, kumbaga, lugi ang mga drivers, hindi na bumibiyahe, even yung mga may sariling sasakyan, ayaw munang lumabas kahit weekend. Pabor kay Ngiwi na posibleng hindi ma-push ang mga rallies dahil nga magastos. Ayaw na nga lumabas ng ibang mga kung hindi mo naman kailangan lumabas, kung wala kang parang pandemic mga ating, ang luwag ng EDSA. Right? So maybe sinwerte si Ngiwi dahil may crisis, and at the same time nagtitake advantage itong mga negosyante, mga oligarchs na spike, lalo yung mga nagnegosyo ng fuel, spike natin ng presyo kahit na meron pa naman tayo talagang, 'di ba? May stock pa naman tayo for 2 months.
Kasi 60 days daw, di ba, yun yung hearing sa Senate, galit na galit si Senator Marcoleta. Oh, spike na natin, mag-hoard rin tayo para magmahal. Let's take advantage. May isang billionaire na, hindi kami mag-take advantage itong sitwasyon. Kasi mga ate at kuya, for sure, yung iba mag-hoard ng gasolina, kerosene, lahat na. Magtatago. Nga pala, ngayong araw, tumaas at tataas at sa mga susunod na linggo, lalong tataas. Ang alam ko, ang LPG madadagdagan ng 200 pesos per tank. Nagsimula na yung pagmahal. Diyos ko po. Palagay ko mga kababayan, hindi ang birthday ni Tatay Digong ang magti-trigger ng people power. Pero sana magbilang ang hilang inyong prinsipe sa mangyayari ang people power ngayong taon. Sabi ko nga sa inyo, itong taong ito ay make or break. Kapag hindi nag-succeed, okay, ang mga kalaban ni Nangiwi and even ang taong bayan ngayong taon, matatapos ni Ngiwi ang kanyang administrasyon. Okay? At ang mahirap, baka mamaya doktorin nila ang election sa 2028 or wala talagang election sa 2028. Gusto na nga mag-declare ni Ngiwi ng national emergency ngayon, no? Energy emergency kuning-kuning, parang martial law yun mga kababayan. So paano pa natin ma-organize sa mga pagtitipon kung meron ng ganyan, may emergency kinemilatik na parang martial law. Okay? So, eto po, no, sunod-sunod yung mga post ngayon ng mga rallies. Nagte-trend kasi ulit, para bang ina-anticipate ng mga Pilipino na pwedeng magkaroon ng rally. Dahil siguro nga, subconsciously, dahil birthday ni Tatay Digong, ang tumatakbo sa isip ng mga tao, dapat mag-people power na eh. Kawalang hiyaan yung ginawa sa dating presidente, ba't naman ginanon? Right? At kaya siguro napapraning si Nangiwi, kaya nagpakalat na naman ng kapulisan, naka-alerto ang mga pulis ngayon, baka nga may rally. Right? So itong rally na to, I think, no, ay September 2025. Okay, panoorin po muna natin. And then, sa tingin ko mga kababayan, hindi lang ang birthday ni Tatay Digong ang pwedeng mag-trigger ng people power. Maybe hindi mangyayari, although magkakaroon ng mga rallies ngayong araw for PRRD in support of him, no, yung gigil ng mga Pilipino, buhay na buhay ngayon. Pero sa mga susunod na araw, maybe linggo, good luck sa iyong iwi. Ang magti-trigger ng people power ay ang kainutilan mo. Bawat araw na pahirap ang buhay ng mga Pilipino, lalo't hindi ka naman nagtatrabaho at nanloloko ka lang, habang tumatagal at humihirap ang buhay sa Pilipinas dahil sa krisis at gyera, isisisi nyo pa sa gyera sa Middle East, isisisi nyo pa sa pagpigil ng paglabas ng mga langis doon sa Persian Gulf, hinaharang ng Iran. Pero ano naman ang ginagawa mo at ano ang ginawa mo kung may ginawa ka na baga? Or kung ano ang gagawin mo para ma-survive natin itong crisis na ito? Ano, magkakandamatay na lang tayo sa gutom at hirap? Ano? Paano yung trabaho ng mga Pilipino na lumuluwas pa galing pang probinsya tapos ganyan, pahirapan ng sakayan, magmamahal ang bilihin? Ano? Nasa bingit na tayo ng pagbagsak mga kababayan. Nasa bangin na tayo at itinutulak tayo ng itinutulak. Bago tayo mahulog, for sure ang mga Pilipino lalaban. Kaya ang iwi, kung hindi ka talaga magtatrabaho at sa tingin naman wala ka namang balak magtrabaho ng maayos dahil manloloko ka at hindi mo alam ang gagawin mo, ang pahirap na buhay ng mga Pilipino ang pwedeng mag-trigger ng people power, hindi lang itong kaarawan ni PR. Ito ay reminder lang mga ate at kuya eh. Sabi nga nung isang political analyst, hindi pa daw sapat yung pagkulong kay PRRD para ma-trigger ang people power. Tapos lumabas ang maleta, di ba? Maleta gang issue. Limpak-limpak na pera ang ninakaw. Sabi pa rin ng isang political analyst or maybe isa sa mga key figures ng people power, noong 1 and 2, yung nauna. Sabi, ay hindi pa sapat yung mga ninakaw na billion or trillion para ma-trigger ang people power. Poke ng ina. Pinakulong na si Tatay Digong, ninanakaw na ang pera natin, walang naisusole, walang nagbabago, puro panloloko, wala pa rin.
Well, antayin natin magkandamatay tayong lahat sa gutom. Okay? Oh, nga pala dapat inuulit ng OFWs yung yung tawag doon, no remittance day. Kasi nagpapanik si Nangiwi pagka nagde-declare ng ganyan ng OFWs, di ba? Dapat no remittance day. Dapat nga ngayong birthday ni PRRD, ganyan ang ginawa eh. Anyway, let's watch this. Nagtitrend na naman mga kababayan yung mga rally. Ito po ay sa EDSA Shrine kung saan ginanap yung dating dalawang people power. Revolutionary government, pwede niyang palitan lahat. Pwede niyang palitan lahat. Sana ang nangyari noon. Ayun yung monument ni Mama Mary. Maglalagay ako sa Hacienda Oficina. At revolutionary government, Kami. pwede niyang palitan lahat. Iba't ibang kulay yan. Siyempre, sinalihan din yan ng mga makakaliwa, no? Alam niyo, may mga sabotahe, may mga pinks din yan, and of course, maraming mga Duterte supporters. So, in-upload ngayong buwan ulit ng nag-cover nito. Sabi nga nila, bigla raw dagsa ang tao sa EDSA. Okay? Ang sabi dito sa caption nung nag-upload mga kababayan ay, hold on. Ayan oh. People power hindi malayong maulit. O tapos Duterte pa yata yung Duterte supporter pa yata yung nag-post. May mga hashtag kay PRRD, kay VP Sara. Ano pang ginagawa nilang kademonyohan? Gusto nilang masipa at matanggal sa pwesto ang ibinoto ng 32 million na Pilipino, si VP Sara. Ang dami na no. Umaapaw na yung galit ng mga Pilipino. Pahirap ang buhay, uunahan yung impeachment. Gago ba kayo? Tapos ang nagpo-proceed sa pag-i-impeach kay VP Sara, yung Luistro na sabi nga merong yung kamukha ni Dilima na meron siyang conflict of interest bukod sa may utang siya kay VP Sara na 8 million, sangkot siya sa maleta scam. Maleta gang. Napangalanan siya ng 18 Marines. Di umano, na-deliveran din yan si Luistro. Tapos siya yung magpe-preside. That's it, proceed ba sinabi ko? Siya yung magpe-preside ng impeachment hearing for VP Sara. Conflict of interest. Gugustuhin niyang masipa si VP. Wala silang balak mag-imbestiga sa expose. Hindi, 125 million lang ha. Nagmukhang lang ang 125 million na gusto nilang sabihin na ninakaw ni VP Sara kumpara doon sa bilyon-bilyong maletang dineliver. Uunahin nyo ang kapiranggot na amount na sinabi ng COA hindi yan ninakaw, ginastos yan ng tama. Kesa sa bilyon-bilyon, hindi nila magawang mag-hearing dahil nga sangkot ang mga pangalan nila. Wala pang nasusuli mga kababayan. Gaano nakalaki ang nasuli sa mga ninakaw? Paano magsusuli? Ang ibang delivery sa Forbes Park, sa Aguado Mansion sa tapat ng Malacanang. Sa residence ni Nangiwi at Butod, sa residence ni Natamba ang delivery. Ano yan? Ngayong pahirap ang buhay. Okay? Madali ang ayuda. Magbigay ng ayuda linggo-linggo. Kung hindi man bi-weekly. When you say bi-weekly, after 2 weeks or twice a month. Magbigay ng ayuda kahit 5,000, 10,000. Mahal ba bilihin? O ayan, ayuda. Ay anong ibibigay na ayuda? Puro pilit na nanakaw. At walang naisusuli sa mga ninakaw. Kung may naisuli, di sana pang ayuda na rin yung mga kababayan. Marami ang mabibigyan ng 100 billion kung may isusuli. Kaso mo trillion ang ninakaw. That's not just 100 billion. That's 1,000 billion. Kung mamimigay, gamit tayong calculator. Hold on. Shoutout EDSA Friday group. Halimbawa, 100 billion lang. No? Halimbawa, may masuli kahit 100 billion. Sabihin natin kahit 500 billion kung talagang singiwi ay decisive and gugustuhin niya na, di ba, maibalik ang pera ng mga Pilipino. Kasi, nagyabang pa ang adik. Ang sabi niya, di ba, sa panahon ko nabulgar itong mga corruption, kimi-kimi, mga flood control, ghost project. Nabulgar, anong ginawa mo? Naibalik yung mga pinagnanakaw? Wala isasuli. Mali-maleta ang delivery, wala suli.
Kung merong 500 billion, kalahating trillion mga kababayan, kung halimbawa may susoli kahit kalahati sa mga ninakaw, i-divide natin yan sa 5,000 pesos. 100 million Pilipino ang mabibigyan. Hindi pamilya ha. Bawat isa sa atin, kung may maibabalik na 500 billion, sounds small, hindi ba? Oh, ang 500 billion, hatiin mo sa tigpa 5K. Kung maisosoli lang ang 5,000, ang 500 billion, may tigli 5,000 ang bawat isang Pilipino, 100 plus Filipinos, di ba? 100 million plus, 120 million. 100 million, oh, halos lahat mabibigyan ng 5,000. Hindi bawat pamilya, bawat isa. Kung may maisosoli, walang naisosoli mga ate at kuya. Oh, eto pa ang pampalala at sa tingin ko, alam nyo, pahirap ang buhay sa Pilipinas. Good luck. Ngayong araw ito, si Cheryl Cosim nagbigay na ng warning. O, makinig kayo. Mga Kagabi kapatid, to. Cheryl Cosim po. Ngayon ay araw ng Biyernes, March 27. Kagabi. Bukas, Sabado, March 28, asahan po na tataas ang Ngayong presyo araw. ng LPG. 20 pesos per kilo ng LPG ang itataas niyan. Kaya bukas, kung kayo bukas bibili ng isang tangke, dagdag 220 pesos po yan. At hindi lang po yan dyan matatapos kasi uutay-utayin lang naman nila yung pagtaas. Yeah. Hanggang umabot daw ito sa 1,500 pesos kada tangke ng LPG. 1,000. Yan po ay 1,500. bukas, Sabado. Punta tayo sa darating na Di ba 1K linggo, lang ang isang next tangke? week, mga kapatid. Ito na. Sa pinakahuling trading estimates po, posibleng tumaas ng 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro ang diesel sa susunod na linggo. Ibig sabihin, pwede pong lumagpas sa 140 pesos per liter ang regular na diesel. At umabot o lumampas pa sa 150 pesos kada litro ang premium diesel naman. Samantala sa gasolina, posible raw tumaas ng hanggang 3 piso kada litro ang presyo nito. At maliban po sa pagtaas sa presyo ng LPG, diesel at gasolina, ito ang isa pang nakaambang magtaas ang hospital services po Yan. sa mga pribadong ospital. Ayon sa PHAPI, ay posibleng tumaas ng around 5%, lalo na sa presyo ng kanilang medical supplies at mga gamot dahil epekto daw po nito yung pagtaas o paghina ng ating piso, yung palitan ngayon ng dolyar at piso. Ito po yung mga aasahan nating pagtaas next week. Patuloy pa rin ho kayong tumutok sa News 5, sa 1PH at sa 1 News para sa iba pang maiinit na balita. So ayan, ha? Ngayong araw, simula na ng pagmahal ng bilihin. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, 1K lang ang tangke ng LPG. 25 kilograms ba yan? Yung standard size. Magiging 1.5 sa mga susunod na araw. Pukin ng ina, 50% ang idinagdag. Or posibleng idadagdag sa presyo. Pamahal ang... Paano yung mga nagde-negosyo? Like mga nagluluto, may mga restaurant, ayan na. Naalala ko nung bata pa kami mga kababayan, nakakain naman kami noon ng Jollibee ng 45 pesos, Chicken Joy na yun eh. Right? Magkano na ngayon ng Chicken Joy? 200? 250? Not sure. 250? Hello sa mga nasa Pilipinas. Magkano ngayon ang value meal? One-piece chicken with rice and gravy and drinks. Ang McDo, magkano? I think nakakakain naman kami noon ng 45 pesos. Right? Ang kilo ng bigas noon, 20. Panahon ni Tatay Digong, 40 nga ang kilo ng bigas eh. Ayan na, simula na ng pagmahal ng lahat. Oh. So, ano yan? Domino effect. Mamahal ang fuel, mamahal ang bilihin, mamahal ang lahat na ay. Sipain nyo na singiwi. Ano pang iniintay? Kilos na kung sino man ang may kakayahang kumilos. Dahil habang tumatagal at inutil ang nakaupo, mabuti nga hindi singingiwi ang nakaupo noong panahon ng pandemic, baka mas lalong maraming namatay. At ngayon po, na may gyera at posible pang lumala, okay? Kasi mahabang kwento yan eh.
Gusto kasi alam pala ng Israel na haharangin ng Iran ang Hormuz, yung paglabas ng mga ano. Ang gusto palang mangyari ng Israel sa kanila dadaan, sa gitna ng 'di ba sa ano sa dadaan ng Saudi ganun. Magkakaroon ng parang pipeline, idadaan sa kabila papuntang west. Therefore, makikinabang ang Israel, kontrolado ng Israel ang US. At gusto nila kapag sa kanila dumaan yung mga langis at hindi na dadaan dyan sa may Hormuz, sa Strait of Hormuz na hinaharang ngayon ng Iran, kontrolado nila ang ekonomiya ng buong mundo. Gusto pala ng Israel itong nangyayari. At sunod-sunuran naman si Trump. At si Trump lutang na ngayon. Tapos, yung presidente nating lutang, tuta naman ng isa pang lutang. Saan papunta ang mundo natin, mga ate? Dapat si Ngiwi ay masipa na at paupuin ang may kakayahan, kaya nga siya may vice presidente, reserba ang vice president. Okay, spare tire. Kung hindi mo kayang Ngiwi na ayusin at, di ba, gawa ng paraan na makasurvive ang mga Pilipino ngayong may crisis. Kung hindi mo kaya, umalis ka dyan. Huwag mong ipilit. Para kang kusinero, para kang chef na hindi marunong magluto. Tapos tambak ng customer at order. Hindi mo alam ang gagawin. Nagkukunwari ka lang na nagluluto-lutuan. Yun yung analogy, mga kababayan. Pag sinerve mo yung niluto mo, for sure, isusuka ka ng taong bayan. Nagpe-pretend ka lang. Hindi mo kaya. Ngayon, mga kababayan, bibitiw ba si Ngiwi sa pwesto? Or kakapit ko? Comment nga po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga videos.